Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Red Daniel Adolfo, Lodi Anisa Dico, Lodi Joey Tabura, Lodi Charlie Carozo, Lodi Jason Carandang, Lodi Larry June Papalero, Lodi Denmark Aguilar, Lodi Francis Dasilo, Lodi Son Tae-jun, Lodi Joko Kepogian, Lodi Ruel, Slamdunk Garcia, Lodi Kim Manalo, Lodi First Second. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-45 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang kakahuyang ito sa kabundukan. Na may nagsasalita na ang unang taong nagsabi sa akin tungkol sa mga assassin ay si Master Po. Sinabi ni Master Po sa kanya habang gumawa ng kanyang galaw na ang mga assassin ay espesyal na sinanay upang maging pinakamabisang kasangkapan sa pagkitil ng buhay. Dagdag pa nito sa kanya habang gumawa ng sipa sa unahan na ginugugol nila ang kanilang buhay sa pagmaster ng pinakamabisang pamamaraan para sa kanilang propesyon. Sinabi naman ng ating bida habang tinulak ni Master Po sa harapan ng kanyang palad na kaya, kasama ba dyan ang pagbato ng mga talam na parang ulan? Tumugon sa kanya si Master Po na mga talam? Sana ganoon lang kadali, iyon ang hindi gaanong mapanganib. Sumuntok pa ito ng mabilis sa hangin na sinabi pa sa kanya na ang talagang nakamamatay ay gumagamit ng lahat ng uri ng tricks. Ang lason ay simula pa lang. Ginagamit nila ang lahat mula sa mga pampasabog hanggang sa iba't ibang taktika. Gumawa ng round kick sa ere si Master Po na sinabi pa ng ating bida na kung gayon, imposibleng maghanda laban sa kanila. Tumugon sa kanya si Master Po na eksakto. Kung pareho kayo ng kasanayan at halos tiyak na hindi ka handa, ikaw ay tiyak na mapapahamak. Sinabi pa ng ating bida sa kanya habang gumawa naman si Master Po ng round kick sa lupa na kaya, kung may assassin na tumarget sa iyo, mapapahamak ka na lang. Tumugon sa kanya si Master Po na hindi naman. Mahina ang mga assassin sa direktang komprontasyon. Manindigan ka, at maaari mo silang labanan. Dagdag pa ni Master Po sa kanya na at ang pinakadakilang mga assassin ay kalaunay iniiwan ang ganitong mabababaw na taktika. Na sinabi naman ng ating bida sa kanya na pagkatapos, itinaas ni Master Po ang kanyang isang daliri na sinabi pa niya na isang mapagpasyang atake. Isinasapalaran nila ang lahat sa isang blow. Gumawa ng sipa sa ere si Master Po na sinabi pa niya na yan ang tunay na dahilan kung bakit sila nakakatakot. Kahit na alam mo na paparating yun, ang kanilang all or nothing strike ay hindi ka panipani walang mahirap kontrahin. Sinabi pa ng ating bida na naiisip pa niya na tinamaan siya ng suntok sa mukha na habang sinasabi ito, itinuro niya sa akin ang quick sword technique. At makikita siya na malakas na tumilapon sa malayo na napasubsob ang mukha sa lupa. Napatak lang nakatingin sa kanya si Master Po habang hawak ang patalim sa kanyang kamay na sinabi pa na kung ito ay ang aking talam at hindi ang aking kamao. Patay ka na. Tumayo siya na pinunasan ang pisngi na tumingin kay Master Po na sinabi pa niya sa kwento na pagkatapos lamang ng 3 taon ng masusing pagsasanay, ako ay naging medyo bihasa sa quick sword technique. Balik sa kanya na makikita silang parehong sumugod. At pagkatapos, dahan-daang naglabas ng patalim ang matandang assassin mula sa ilalim ng manggas ng kanyang kamay, ang malamig na talam ay kumislap sa ilaw habang tahimik ngunit mariing itinutok sa ating bida. Ang kanyang mga mata ay puno ng karanasan at walang bahid ng pag-aatubili. Wari ay sanay na sa ganitong sandali ng buhay at kamatayan. Napalaki ang mga mata ni Ma Kyung nang makita niya yon, at sa isang iglap ay napasambit siya sa kanyang isipan, yan ay isang death blow ng 5-kill rank. Bamigat ang kanyang paghinga habang nanlamig ang kanyang batok, sapagkat batid niyang ang galaw na yon ay hindi basta-bastang atake, kundi isang pamamaraang minsan lamang ilabas. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang isip habang sasalubungin niya ang patalim ng suntok na isang martial art na lubos na inangkop para patayin ang kalaban bago pa man nila mamalayan na sila'y inaatake. Isang teknik na sadyang idinisenyo upang pumatay sa isang kisap mata. Mapanganib ito, ngunit mabilis lamang na iniwasan ng ating bida ang patalim na nakatutok sa kanya. Bahagya niyang ibinaba ang ulo habang sabay na inihahanda ang isang suntok, ang mga labi bahagyang nakangiti na para bang ang nagbabantang kamatayan. Ay isa lamang munting abala. At pagkatapos, buong lakas niyang tinamaan ang matandang assassin sa katawan, ang siko niya ay sumabog na may malakas na impact, malinaw na makita ang pag-alo ng hangin at ang pag-urong ng katawan ng kalaban sa lakas ng tama, at sinundan pa niya yun ng isang uppercut sa mukha,
isang pataas na suntok na dumagundong sa panga ng matandang asasin at nagpaangat sa kanyang ulo sa lakas ng tama. Sa isang iglap, malinaw na ang sunod-sunod na galaw ng ating bida ay maayos. Eksakto, at walang kahit katiting na pag-aatubili, isang kombinasyong idinisenyo upang tapusin ang laban bago pa man makabawi ang kalaban. At pagkatapos, mabilis niyang inikat ang kanyang paa upang patatagin ang tindig, kasabay ng maayos na paglipat ng bigat ng kanyang katawan, bago niya ibinigay ang isang malakas at tuwirang suntok. Ang straight na hampas ay tumama ng eksakto at may matinding puwersa, sapat upang makita ang agarang epekto nito, ang matandang asasin ay napatilapon pa atras. Ang katawan ay tila inagaw ng lakas ng tama at ibinagsak pabalik, animoy isang bagay na itinapon ng alon. Nagulat naman ang iba pang matandang asasin sa kanilang nakita, halos hindi makapaniwala sa bilis at lakas ng pinakitang galaw. Agad na napangiwi ang kanilang mga mukha, ang mga matay lumaki sa pagkabigla, at ang kanilang mga labi ay bahagyang bamuka sa hindi mapigil ang pagtataka at pangamba. Makikita na ang naging kalaban niya ay tila wala ng buhay, nakasandal sa bakod na pader. Ang katawan ay walang lakas na umalalay sa sarili. May bakas din ng gulat sa mukha ni Ma Qiong nang makita niya yon. Hindi niya maiwasang mapaisip at napasambit lamang sa kanyang isip, na ano ba to? Ano ang nangyari? Tinawag ng isang matandang asasin ang katawan, mariing sinabi na Yaden. Nagbibiro ka ba? Bumangon ka. Ngunit wala itong tugon, ang katahimikan ay bumalat sa paligid, at makikita na lamang ang dugo na tahimik na umaagos mula sa ilong at bibig nito. Nakatingin siya sa kanya, ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo habang bahagyang nakangiwi ang mga labi, at sinabi niya na si Yaden, na may kakayahan ng 7 kills, ay babagsak ng ganoon kadali sa isang simpleng galaw lamang. Tumawa naman ito, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon, at sa kanyang tinig ay nasabi rin niya na hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita. Agad na humawak ito sa kanyang espada, nakatingin sa kanya ng matindi, handang tumugon sa anumang galaw. Ngunit ang ating bida, habang bahagyang nakangiti, ay muling nagsalita ng kalmado at puno ng kumpiyansa na huwag kang mag-alala. Malapit ka na ring maging katulad niya. Itinaas niya ang kanyang espada patungo sa kanya, ang bawat galaw ay puno ng determinasyon at puot, at sabay nitong sinabi ng may bahagyang pangungutya na ang isipin na nagmamalaki ka sa isang tagumpay dahil sa kapabayaan. Nakakatawa, pagkatapos, naglabas siya ng enerhiya sa kanyang espada, at agad na napansin ang kakaibang liwanag na kulay asul na tila usok na unti-unting bumabalot sa paligid ng talam. Tumalon siya patungo sa ating bida, ang espada na binalutan ng nagliliwanag na enerhiya ay nakatutok ng diretso sa kanya. Kasabay ng kanyang paglusob, sinigaw niya ng may galit at panunuya, tingnan natin kung makakailag ka rin sa aking espada. Pagkalapit niya sa ating bida, agad na winasiwas ang espada, ngunit bahagyang umupo siya upang lubos na maiwasan ang galaw. Ang mabilis at eksaktong kilos ay nagpakita ng kanyang karanasan at kontrol sa laban, habang ang espada ay dumaan sa itaas niya. Pagkatapos, mula sa bahagyang pagkaupo, tumayo siya at mabilis na lumapit sa matandang asasin. Sa isang mabilis na galaw, tinamaan niya ito gamit ang kanyang likod na siko, na nagdulot ng biglaang pagkawala ng balanse sa kalaban. Napasigaw ang matanda sa sakit, isang malinaw na patunay na ang ating bida ay hindi lamang mabilis, kundi lubos na bihasa sa bawat kilos sa laban. Sinabi pa nito habang nasa ere na paanong posible ito. Nagulat ito nang makita niya ang malakas na parating na suntok ng ating bida habang may namumulang mga mata siya. Napapikit na lamang ang kalaban sa takot habang papalapit ang suntok, at sa kanyang isipan ay sumagi ang isang nag-aalimpuyong pangungusap na huli na. Ngunit sa isang iglap, isang matandang asasin ang hamarang, itinapat ang kanyang espada sa direksyon ng suntok ng ating bida. Ang epekto ng salpok ng galaw ay agad na naramdaman, ang espada ay tumama at sumalo sa puwersa ng suntok, at makikita ang impact nito. Napahinga sandali ang ating bida, ang mga mata ay nakatingin sa kanila ng may bahagyang ngiti at kumpiyansa, at napasabi na kaya, nagtapos ito sa isang pinagsamang atake kahit na naharang ng kalaban ng suntok, bahagya pa rin itong napaatras sa lakas ng tama. Sinabi ng nasa likod na matandang asasin sa kanya na hindi ako makapaniwala na kailangan naming magtulungan laban sa isang tao. Makikita ang mga kasama niyang asasin na unti-unting naghahanda, nakapwesto na upang magsanib puwersa laban sa ating bida.
Samantala, nakatayo siya ng tahimik sa kanilang harapan, ang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng kalaban, ang kanyang posture ay kalmado ngunit puno ng tiwala. Napalaki ng mata si Ma Kyong, at sa kanyang isipan ay napasambit siya na nagpaplano silang umatake ng sabay-sabay. Ano ang dapat kong gawin? Sasali ba ako sa laban ngayon? Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ang pinagsamang galaw ng mga asasin ay nagbabanta sa anumang pagkakamali. Napalingon ang tingin ng ating bida sa kanya. Ang mga matay matalim at puno ng awtoridad, at mariin niyang sinabi ko na, ako na ang bahala rito mag-isa. Huwag kang makialam, na may hindi makapaniwalang mukha si Ma Kyong. Napangiti siya na sinabi pa dito na ngayon magsisimula ang tunay na kasiyahan. At pagkatapos, sabay-sabay na sumugod ang mga ito, tumatalon sa ere ng may liwanag na kumikislap sa kanilang mga pulang mata. Kasabay ng kanilang paglusob, sigaw nilang bumugso sa hangin, tingnan natin kung gaano katagal. Mukayang panatilihin ang iyong pagiging mahinahon. Mula naman sa labas, napasambit sila ng may pagtataka at pag-aalinlangan na ano ang tunog na iyon. Parang nanggagaling sa kung nasaan ang clan leader. Mabilis silang tumalon sa ere, ang mga kilos ay puno ng pag-aalala at pagkabahala, habang sabay-sabay na sumigaw na may nangyari siguro. Puntahan natin at tingnan. Ngunit sa kanilang daraanan, naroroon si Jokwol, nakatayo ng matatag habang ang mga matang pula niya ay kumikislap at naglalabas ng nagbabantang enerhiya. Napasabi naman sila sa kanya nang may halong pagtataka na sino ka. Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid, habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya. Napangiti si Jokwol na sinabi niya sa mga ito na sino ako. Naging medyo banayad ako. Tila, ang marinig ang ganoong kawalang galang at hindi magalit. Tila nagbago na siguro ako. Sinabi naman ito sa kanyang kasama na ano ang pinagsasabi ng matandang lalaking iyon. Tumugon ang isa na sino ang may pakialam sa sinasabi niya. Kalad ka rin ninyo na lang siya palabas dito. At pagkatapos sinigaw ng mga ito sa kanya na hoy, matanda, lumabas ka na rito. Ngunit malakas lang na inatake ni Jokwol ang mga ito at ang nakapitan niya ay pinaikot ang kamay sa ere na sumigaw ng mga sakit ang mga ito. Nagulat ang mga ito na may hindi makapaniwalang mukha na pinagpapawisan. Pinaputok naman ni Jokwol ang kanyang mga daliri sa kamay habang nakadilang komandat sa kanila at sinabi na mukhang hindi kayo mamamatay ng mapayapa ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-45 kabanata. Ika-46 na kabanata, sa pagpapatuloy. Sinigaw ng isang ito na itong matandang ito ay hindi pangkaraniwang tao. Sabay-sabay kayong sumugod sa kanya. Malakas na sumigaw si Jokwol, ang kanyang mga mata ay kumikislap at tila nagliliwanag habang tumatawa ng baliw, at buong yabang niyang ipinahayag na ngayon ay may lisensya siyang pumatay, na para bang ang mismong mundo ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na maghasik ng kamatayan, sapagkat maaari na niyang ilabas ang kanyang pagpatay ng walang anumang pag-aatubili o pagsisisi. Winasiwas niya ang kanyang kamay sa hangin at mula rito ay sumabog ang pulang enerhiya, umaalon at kumikislap na parang buhay na apoy, na agad gumapang at sumugod patungo sa kanyang kalaban na parang gutom na halimaw, habang patuloy pa siyang sumisigaw na oras na para magpainit ng maayos ngayon, ang kanyang boses ay puno ng panunuya at pananabik sa labanan, at sinabayan pa ito ng malakas at nakapanghihilakbot na tawa, hahaha, na umalingaw sa paligid at lalong nagbigay ng bigat at tensyon sa sandaling iyon. Na para bang nagsisimula pa lamang ang tunay na banggaan ng kapalaran. Tumama ang matatalim na enerhiya na pinakawalan niya sa mga asasin na para bang hinagupit sila ng latigo, ang bawat hampas ay may dalang matinding puwersa at init na sumunog sa kanilang balat at laman, kaya't sabay-sabay silang naghiyawan sa matinding sakit, ang kanilang mga sigaw ay naghalo-halo sa hangin habang ang ilan ay napaatras, ang iba na may napaluhod, at ang ilan pa ay tuluyang bumagsak sa lupa. At pagkatapos nito, ang ilang mga asasin ay sabay-sabay na nagpaulan sa kanya ng mga kutsilyo, ang mga talam ay kumislap sa ere habang mabilis na lumilipad patungo sa kanyang kinaroroonan na parang isang mapanganib na unos. Mabilis namang winasiwas ni Jokwol ang kanyang kamay, at sa mismong sandaling iyon ay sumiklab ang kanyang enerhiya sa kanyang unahan, naglalagablab na parang pader ng pulang apoy na may sariling buhay, kumikislap at umiikot. Habang nilalamon ng hangin sa paligid, at sa gitna ng nagngangalit na kapangyarihang iyon ay makikita ang kanyang anyo na nakangisi, ang ngiting puno ng kumpiyansa at panunuya, na para bang wala siyang kaunting takot sa mga patalim na paparating.
Ang mga punyal ay tuluyang naharang ng kanyang enerhiya, na para bang bumangga ang mga ito sa isang di nakikitang pader ng nagngangalit na kapangyarihan, at isa-isa itong napatigil sa ere bago tuluyang mapatalsik palayo, habang sa sandaling iyon ay lalo pang lumiliwanag ng matingkad na pula ang kanyang mga mata. Nag-aalab sa matinding galit at kasiyahan sa labanan. At ilang mga asasin naman ang biglang tumalon sa ere, umangat ng sabay-sabay na parang mga aninong gutom sa dugo, habang itinaas nila ang kani-kanilang mga sandata. Handang hamampes ng buong lakas kay Jokwol, ang kanilang mga sigaw ay naghalo sa hangin kasabay ng pagbulusok ng kanilang mga katawan pababa, dala ang matinding determinasyon na tapusin siya sa isang bagsakan. Bago pa man tuluyang bumaba ang mga ito mula sa ere, bigla ang pinakawalan ni Jokwol ang isang matinding enerhiya patungo sa asasin na nasa gitna. Isang asul na sinag na bumulusok pataas na parang kidlat na may sariling kamalayan, at sa isang iglap ay tinamaan ang kawawang target. At pagkatapos ay bigla itong sumabog sa isang nakakabinging putok. Ang asul na enerhiya ay kumalat palabas na parang nagngangalit na alon ng pagkawasak. Kaya't nadamay ang dalawang asasin na nasa magkabilang gilid nito. Habang ang init at presyon ng pagsabog ay nagpayanig sa paligid at nag-iwan ng bakas ng pagkawasak, alikabok, at usok. Agad namang gumalaw ang kamay ni Jokwol na tila may huhulihin sa ere. Habang ang kanyang mga labi ay bahagyang umangat sa isang mapanuyang ngisi na puno ng kumpiyansa at kasiyahan sa gitna ng kaguluhan. Agad na hinuli ni Jokwol ang leeg ng isang asasin ng mahigpit, ang kanyang kamay ay parang bakal na kumakapit at walang pinapalampas. Makikita ang mukha ni Jokwol. Ang mga mata ay nag-aapoy at ang ngisi ay puno ng panunuya, habang sinabi niya na tinanong mo ba ako kanina kung sino ako. Sumagot naman ang asasin na kanyang sinakal, ang tinig ay nanginginig at puno ng takot na sinabi na patawarin mo ako, pakiusap. Ngunit bigla namang malakas niyang pinaikot sa ere ang asasin, ang katawan nito ay umiikot ng walang kontrol, tila isang laruan sa kanyang mga kamay, kasabay ng pagwelo niya sa bawat galaw ng biktima. At habang umiikot, malakas niyang sinabi, "Huli na." At pagkatapos, walang awang itinapon ni Jokwol ang umiikot na asasin patungo sa mga asasin na nakatayo sa harapan niya. Pinapasugod ni Jokwol ang mga natitirang asasin, habang malakas niyang sinasabi na anong ginagawa niyo. Hindi ba kayo aatake? Bahagyang napaatras naman ang mga asasin, ang kanilang mga katawan ay nanginginig at halatang natatakot sa harap ni Jokwol. Ang mga mata nila ay malalaki at puno ng pangamba habang sinusukat ang bawat galaw niya. Bigla namang napalingon ang mga asasin nang marinig nila ang isang malakas at matinis na boses sa kanila na anong ginagawa niyo rito. Nakatayo ang mga asasin na may matigas at matatag na tindig. Ang kanilang mga katawan ay tense at handa sa anumang mangyari. Sinabi naman nito na kami na ang bahala dito. Mga senior, pumunta na kayo at tingnan ang pinuno ng sekta. Na sumagot ito ng pasiga na ipinahihiwatig mo ba na nasa panganib ang pinuno ng sekta? Tumugon ito na hindi iyon. Sinabi pa nito na nagdududa ako na sino man ang nakapasok ay matatakot sa pinuno ng sekta. Lalo na't nandyan ang 7 Kills Seniors. Dagdag pa ng may banda na solo na mas dapat mong alalahanin ang sarili mo kaysa sa pinuno ng sekta. Nakakahiya na ang patrol team ay nahihirapan laban sa isang matanda. Tumugon naman sa kanila ito na patawad, na makikita si Mong Hayan ay nakatingin sa mga ito. At pagkatapos ay seryosong sinabi sa isip na gaya ng inaasahan, mayroon silang mga 300. Dagdag pa niya habang makikita si Jokwol na ang problema ay kung makakaya ba ni Jokwol na pigilan sila hanggang sa dumating ang pinuno ng sekta. Kung maantala ang pinuno ng sekta sa pagharap sa kanila, o kung hindi kayang pigilan ni Jokwol ang mga ito hanggang noon, masisira ang lahat ng plano ko. Napangiwi naman ng bibig si Jokwol na nakakunot ang noong sinabi sa sarili na iba ang aura ng mga taong ito. Hindi sila dapat maliitin. Dagdag pa niya habang makikita ang mga ito na may namumulang mata na tunay nga, karapat-dapat na maging nangungunang grupo ng mamamatay tao sa Zhongyuan. Isipin mo na mayroon silang ganoong lakas sa posisyon ng command level. Hinatak niya ang kanyang panggarote habang sinasabi na ngayon, talagang magkakaroon ako ng magandang ehersisyo. Nagulat naman siya nang biglang, mabilis at walang abiso, winasiwas ng isang asasin ang kanyang espada patungo sa kanyang leeg, ang talam ay kumislap sa ilaw at tila umaalon sa hangin habang papalapit sa kanya. Bahagyang nagulat ngunit agad na naramdaman ang tensyon at panganib ng galaw. Mabilis na dumistansya si Jokwol.
Ang kanyang katawan ay parang anino na humiwalay sa diretsyong linya ng pag-atake, bawat hakbang ay puno ng bilis at liksi na halos hindi matunton ng mga mata. Napangiwi ang mukha ng assassin na umatake sa kanya, ang mga mata ay kumipot sa pagkainis at gulat, habang sa loob-loob niya ay napasabi, iniwasan niya ang aking nakamamatay na blow, hindi makapaniwala na ang isang pag-ataking tiyak na papatay sa karaniwang kalaban ay basta lamang naiwasan. Agad na bumawi ng atake si Jokul, mabilis at matatag ang bawat galaw. Itinutok niya ang kanyang kamay patungo sa assassin, at sa puntong iyon ay naglabas siya ng naglalagablab na enerhiya mula sa kanyang palad patungo sa assassin. Agad namang hinarang ng assassin ang enerhiya na ibinato sa kanya ni Jokul, ang sinag ay bumangga sa kanyang sandata at ang usok ay makikita. May gulat sa mga mukha nito na napasabi na mas delikado ang matandang ito kaysa sa naisip ko. Kahit na nahuli ako sa di inaasahan. Tiyak na tinutulak ako pabalik. Naglabas si Jokul ng enerhiya na umiikot sa kanyang unahan, ang pulang liwanag ay kumikislap at umiikot ng mabilis, bumubuo ng isang makapal na aura na parang apoy na may sariling buhay, ang hangin sa paligid ay umiikot kasabay ng enerhiya, nagdudulot ng presyon at init na ramdam ng lahat sa paligid. At pagkatapos, buong lakas niyang ibinato ang umiikot na enerhiya patungo sa kanyang harapan, ang pulang sinag ay sumabog palabas na parang apoy na may sariling buhay. Bumangga sa hangin at nagdulot ng malakas na alon ng puwersa. Ang pagputok ng enerhiya, umiwas ka, tinamaan niya ang mga ito ng buong lakas, ang ibinatong enerhiya ay sumabog sa gitna ng kanilang hanay na parang nagngangalit na apoy, kaya't napasigaw ang isa sa kanila ng may halong takot at pagkataranta, na ito ay ang pagputok ng enerhiya. Umiwas kayo, ngunit ang iba pang mga assassin ay tinamaan din, at sa lakas ng tama ay tumilapon sila sa ere, ang kanilang mga katawan ay umiikot at walang kontrol. Sabay-sabay na sumisigaw ng matinding sakit. Bumawi naman ang isa sa kanila at buong lakas na ibinato ang punyal patungo kay Jokul. Ang talam ay mabilis na lumipad sa ere habang siya ay pasiga na nagutos, hanapin ang butas sa kanyang depensa. Mabilis lamang na naharang ni Jokul ang punyal, winasiwas niya ang kanyang panggarote ng may bilis at katumpakan, ang talam ay bumangga sa panggarote at naglabas ng matinding tunog ng pagbangga. Mabilis na sumugod ang mga assassin patungo sa kanya. Ang kanilang mga hakbang ay sabay-sabay at puno ng desperasyon, habang pasiga nilang sinabi na may butas na ngayon. Patayin mo siya, ngunit biglang humakbang ng malaki si Jokul, at kasabay nito ay buong bangis niyang winasiwas ang kanyang panggarote patungo sa mga sumugod na assassin, ang sandata ay humiwa sa hangin na may nakakakilabot na tunog. Napalingon naman siya sa kanyang likuran nang maramdaman niya ang paparating na enerhiya. Na mabilis na lumalapit sa kanya, ang hangin ay biglang bumigat. Mabilis na humarap si Jokul, at sa isang iglap ay hinarang niya ang paparating na enerhiya gamit ang kanyang braso. Napaatras siya ng kaunti, at sa bawat hakbang ay makikitang tumatalsik ang dugo mula sa kanyang kamay. Ang pulang likido ay kumikislap sa liwanag ng enerhiya sa paligid, nag-iiwan ng bakas ng karahasan at galit. Makikita siya na halatang pagod na pagod matapos magpakawala ng enerhiya, ang kanyang balikat ay bahagyang bumababa at ang paghinga ay mabigat. Sa kanya sinabi na halos naubos na ang lahat ng aking panloob na lakas. Kahit isang master ay dapat na seryosong nasaktan ngayon. Nakangisi si Jokul habang pinagmasdan ang sugat na nagawa sa kanya. Ang dugo ay dahan-daang umaagos mula roon ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Bagkus ay isang mapanuyang ngiti pa ang namuo sa kanyang mga labi habang sinabi na ito. Ipinapakita nito na masyado akong nagpabeya kamakailan. At lumiwanag ang mga mata niya na nagpalabas ng enerhiya na sinabi niya na hindi ako nahuli ng hindi inaasahan habang natutulog. At nasugatan pa habang nakikipaglaban sa simpleng mga mamamatay tao. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. At habang nakatayo si Jokul, ang enerhiyang pinalabas niya ay lalong lumakas, ang green na enerhiya na umiikot ng mas mabilis, bumubuo ng isang makapal at nagngangalit na aura na halos gumugulo sa hangin sa paligid. Nagulat ang mga ito na napasabi na demonic energy. Galing ba siya sa demon sect? At pagkatapos mabilis na umatake si Jokul sa mga ito na gagawa ng paghampas ng kanyang panggarote. Agad namang hinarang nito ng kanyang espada ang paghampas ni Jokul. Ngunit ang espada nito ay naputol na ikinangiwi ng mukha nito. At pagkabagsak sa lupa agad na sumabog ang dugo nito sa kanyang dibdib.
Mabilis namang sumugod ang dalawang assassin sa kanya na agad na tinamaan sa braso at tiyan si Jok-woo. Nagulat naman si Mung Hyan nang makita niya ito. At pagkatapos mabilis na, dumistansya siya sa mga ito habang ang dugo niya sa hangin ay kumakalat. Napatingin siya sa mga sugat na natamo niya habang patuloy sa pagdudugo ito na napangiwi siya ng kanyang mukha. At dito na po nagtatapos ang ika-46 na kabanata.